Record natin to. Okay, take two. Again, welcome sa ating free webinar, Unlock the Power of QB Desktop. All right. So again, actually, marami na sa inyo hindi na first time, ano? Uh, Mute lang. Ayan, pa-mute na mag-notes. Guys, maganda tong topic. Alam to ni Sir Ave. Tinatulungan niya ako ng one time sa Ay, client ko. Di ba, sir? Ayan. opo, Na- opo. Next, wait. So, few ano lang tayo. Siyempre, kilala niyo si Prof. Lani, mahilig sa mga numbers. Ayan. So, QuickBook Desktop daw. So, sino yung mga users na yan? So, 12% are users sa accounting. Construction, 7%. So, big company talaga siya, guys. Oh. Ayan, mga less than 50 or medium, 30%. Ang large, 13. So, revenue, grabe, oh. Less than 50. Yung sa mga small talaga, medium, and ano. Ano pa ang malalaman natin tungkol kay QuickBook Desktop? So, enterprise accounting siya with inventory management, mga reporting, pricing rules, job costing. Yan, mabenta dyan si desktop. Okay? Next is yung payroll, accounting in one place. And then, easy payment in bookkeeping. Ayan. So, halos parang may similarities din siya kay QuickBook Online. I'm sorry. And 83% daw ng QuickBooks Desktop na enterprise, according sa survey, ang nag-increase ng profit nila ng 20% since switching from their prior solution. So, desktop. Grabe naman. Galing ano? Next. So, manage multiple companies with ease. Oh, yung mga intercompany, halimbawa, yung mga may importation, may subsidiary. So, maganda si QuickBooks. So, desktop lang siya. So, i-install siya sa ating desktop. Kaya nga desktop eh. Unlike si online, si QB Online, so cloud-based. Ayun. Eto naman, ayan, simplify inventory management daw, streamline order management. Ang nakita ko siyang maganda guys sa e-com. So nagka-client nga ako ng e-com, tapos sa UK siya. Grabe guys, ang galing, ang ganda ng ano niya, yung process flow ng mga accounting niya, order from lahat, ang galing. Sa QuickBook ano siya, desktop. Alright, so dashboard, may mga ganyan pa, open sales order, kita mo na siya. Next. Yan, sa manufacturing, produce, manage, and distribute your products more efficiently, right? QuickBooks Desktop. Sa mga wholesaler and distribution, and even sa mga contractors, yung mga percentage of completion, yan. So, powerful job cost tracking and customized reports helps increase productivity. O, so, kailangan yan natin, di ba? Ano pa? Next is, ano daw yung mga difference? So, syempre si desktop, ini-install mo siya sa desktop mo. Kaya nga desktop, sa Windows PC. Syempre si QuickBooks, cloud siya. Anywhere, everywhere. Ayan. And then access, syempre, nasa computer mo lang siya. Unlike si online, kahit di mo dala yung computer mo, may internet ka, ayun, tablet friendly. Faster si pag lalo guys yung mga large data, si QuickBooks, ang galing. Grabe, na-appreciate ko talaga siya dyan. Depends on internet. So si QuickBooks Online, medyo sensitive siya eh. Sa akin nung pag ako, hindi mo lang siya nabantayan ng ilang, hindi mo nagamit, nag-aano ka na naman, maglalaging ka na naman siya. So, multiple user, okay? Inventory management. Mga serial guys, ito yung mga e-com natin, yung mga e-com business, ang ganda nito. Ang hirap mag-recon guys pag may business kang mga inventory related. So, when it comes to QB Desktop, ang ganda. Sa online, mostly sila mga services. Basic lang siya, hindi siya ganun yung advance, kagaya ni QuickBook Desktop. So I think nandito sila Mea, nandito sila, may mga clients kayong mga manufacturing, mapa-local guys, and foreign, mabenta to si desktop. As in, na-appreciate ko siya. And even dito sa job costing, pwede ka mag-detailed job costing. Kunwari, gagawin mo, kunwari yung magiging siyang sapatos mula sa isang pinya, kunwari lang, pa-fiber. So, mako-cost mo siya in one job order 1, 2, 3, 4 pagdating na ng sapatos. So, mamomonitor, hindi ka na nagmamanual. So, yung costing mo, namomonitor mo. So, yun yung maganda. Alright. Custom, integration, payroll, data file, updates. Ayan. So, automation.
offline. So, yan yung mga features na difference niya kay desktop, kay QB Online. Alright? So, yun lang, intro lang yun. Grabe naman si Ma'am Lani. Ayan, so lagi akong ganun, may mga statistics tayo. Alright, sige daw, QBD naman sa ating, ayan, so 27 million. Dadami to, magiging 50 million yan. Maganda to guys, sa mga may clients na local goods ito. Okay, pa-type naman, may nag-type ba ng QBD? Bigyan natin yan pa-installan natin yan coach ng QBD desktop. Alright, so ang dami na QBD. And, tanan, to introduce to you our speaker, si Sir Ave, is a QuickBook desktop consultant and owned a bookkeeping business. Wow. His expertise in QB desktop and currently helping business set up their accounting softwares and sharing his knowledge to someone interested in the field to make a difference in his chosen journey. So makikita nyo siya sa iba't ibang grupo. And welcome din siya sa grupo natin. Di ba, Sir Ave? He worked with, ayan, grabe kung alam niyo yan, si Sandwich Guy, si Pares Retiro, Christina Travel, MTN Aesthetics, Passion Healthcare, Visco Motors, Versa, Group of Company, and Jucom Trading Corp. So, ang dami na pala. And more pa, I think more pa yan, no, sir? Please Yeah. welcome. Ayan. Sir, it's now time for you to shine. Ayan. So, share your screen na. Okay. O- Okay. First, good evening. Kakamustahin ko lang yung audio ko. Malinaw ba para sa lahat? Guys, Okay, naririnig niyo great. siya, no? Ayan. Yan. Okay, so maybe we can start with the Q&A kung ano mga question nyo. Pwede nyo i-type doon sa ating chat box while I'm going to show you the basic doon sa QB, no? So para mamaya babalikan ko yung mga Q&A doon para sagutin natin. Okay? So I'm going to share my screen to show you kung ano yung QB desktop. Okay? Wait lang. So ito yung basic QB desktop. By the way, pareho din ninyo ako dati, no? So medyo tight ang budget, hindi kayang bumili kasi yung QB desktop cost around 100, 200,000 depende sa version. So alam niyo naman, ako senior na kaya naabutan ko yung panahon ng mga pirated copy. So doon ako nag-start, that was 2008. Sa Green Hills, nakakuha ako ng copy ng QuickBook. So, pag sinabi mong pirated, it's an unlicensed program na kinakrack, no? So, nagagamit mo siya with yung mga ibang key features na nawawala dahil hindi ka nagbayad, no? Hindi natin kaya magbayad. So, doon ako nag-start mag-aral. Kasi without the software, impossible to learn, no? Nag-try ako sa online pero 30 days trial, wala akong masyadong naintindihan dahil sa iksi ng panahon. Samantalang nung nakakuha ako ng pirated copy ng desktop, unlimited. Tuwan-tuwa ako dahil unlimited, practice ako ng practice, and then doon ko natutunan. I'm not an accountant, so I considered myself only a bookkeeper. Minsan tinanong ko sarili ko, ano ba pagkakaiba ng accountant at bookkeeper? Uh, Pili ko it's license. I may be wrong, no? I'm an engineer, no? I'm electrical engineer, no? So, nag-business ako and my business failed hard nung last 2008 financial crisis. Naka-dollar loan ako. That time was 24 ang conversion. It goes up straight diretso sa 50. So I lost a million. Yung pinapatayo kong building was not able to finish. Ang sama-sama ng loob ko, yung garments ko nag-start na siyempre pag may financial crisis, nagkakameron ng ng nga uh, yung market nagda-down. So nagsabay-sabay. So curious ako, ano bang nangyari? Bakit saan ba ako nagkamali? The financial crisis was global, no? Uh, then I start learning ano ba ang accounting? Paano ba binabasa ang mga financial statement? Imagine, business ka, hindi ako magbasa ng financial statement. So, yung interest ko dun sa numbers, sa financial statement,
doon nag-umpisa sa balance sheet. Habang natututunan ko, lalo ako nagiging excited sa mga numbers. Ang payo ko sa inyo, you find your passion, no? Kung hindi ka na excited sa number, maybe you're on the wrong foot, no? Pero kung na-excited ka, then you have a long way to may pag-asa itong journey na ito. So ito yung basic, no? Itong basic na to, this is the highest enterprise solution is the highest version ng desktop, no? Merong Pro, which is kulang-kulang, which is meron tayong Premier, medyo nadagdagan ng konti. Kasi negosyo yan eh. Ang Intuit is the company who created the QuickBook Desktop. So kada features na dinadagdag nila, they want you to pay. Dati may tinatawag na perpetual, one-time bill, bayaran mo, sa'yo na yung software, no? Pero ngayon, hindi na ganoon. They're no longer support. Ang ginagawa nila cloud-based, ang ginagawa nila you need to sign in para kontrolado nila ang software, kontrolado nila ang update. Hindi naman, I have nothing against Intuit. This is reality, no? At tayo bilang hindi naman tayo mayayaman, so they keep asking for payment, no? Renewal, payment, every year nag-increase sila ng 10 to 50%. So makikita niyo naman doon sa mga gumagamit ng online, no? So doon nakaka-discourage para sa mga estudyante na gustong mag-aral na hindi naman kaya, no? So by the way, kung sakali man ang nawalang features lang yung multiple warehousing, no? Yung mga advanced features, but the basic accounting is there, no? So alam naman natin lahat na ang basic accounting come from asset is equal to liability plus equity, never change. 20 years ago, 10 years ago, it's the same. Naging siyang graphical, sumasabay sa technology, but the principle is the same. So, wag ko kayong mag-worry kung sakaling luma yung laptop nyo, desktop nyo, dahil tatakbo po yan, dahil accounting pa lang yan, numbers lang. No, ang nangyayari lang, nagiging graphicals, nagli-link sa bank, nagkakamera ng online, no? So, yun lang ang mga difference, but the basic accounting is there. Okay? So, tama si Madam, na ang QuickBook, mas ano siya, ang power niya is inventory system monitoring. No? Yung mga build assembly sa mga factory, yan ang hindi masyadong napasadahan sa online. No? Okay. So, ang upper portion is the vendor or account payables module. Ang lower portion is the AP, itong customer na to, this is the AP module. And dito ang chart of account. I'm not sure kung familiar if you're an accountant or bookkeeper, maaring familiar sa chart of account. Para sa mga newbie, chart of account is the foundation of of the accounting. Parang yan yung mga pundasyon ng building na tinatayo. So bago ka magtayo ng building, kailangan alam mo kung saan mo lalagay yung mga pundasyon. So yan yung chart of account, no? While the item and services, dito mo lalaruin kung anong gusto mong ipa-appear sa mga resibo, no? By the way, dahil ang upbringing ko ay hindi ako accountant, so ang approach ko sa accounting is practical approach. Bakit ko nasabing practical approach? Hindi ko naiintindihan ng credit debit, no? Dati, no? Hindi ko ginagamit ang credit debit. Ang ginagawa ko lang is I try to understand the program. The program goal is P&L and balance sheet. And then every time na meron akong tinatry na scenario, I try to read the balance sheet, I try to read the P&L. Doon ko nakuha yung skills ko paano mag-analyze ng isang problem, financial problem, not through credit debit, not through reconciliation, ng bank reconciliation, kasi I read diretso dun sa balance sheet eh. So alam ko kung balanse ang banko o hindi, no? Okay? Ang intention ngayong meeting nito is to introduce this software to you kasi hindi naman at 45 minutes hindi naman talaga kayang tapusin yan ng learning process, no? So, uh, halos actually mabilis pa nga yung pag-i-issue ng resibo, account resibo, pero basic lang yan ng accounting, no? So, yan ho ang yan ho ang parang scratch the surface kaya nga ng
QB Desktop. Tingnan ko kung meron tayong mga question na pwedeng sagutin. Sandali. Wala pa, ano? Wala pa. Okay. So maybe number one is you need to prepare your computer, no? So kung kayo ay US dollar, then ang QB software kasi binabasa niya kung anong naka-set up sa regional setting ng computer. So kung ikaw ay peso, then hindi dito ang setting. Ang setting will be nasa regional setting ng control panel. Control panel regional setting, pumunta kayo dun sa currency doon nyo babaguhin. And then pag niran nyo yung QB desktop, ang gagawin niya, babasahin niya yon kung anong currency na ginagamit mo. Okay? So, okay, siguro magbibigay ako ng example. So, the basic vendor is supplier, no? Pwede tayong mag-create ng vendor dito. Ang required lang naman is ito. The rest is optional. So, hindi ko na pupunuin, ha? Kahit kulang tayo sa oras. Doon meron na akong vendor. Pag pumunta ako sa customer, ganun din. Di meron na akong customer. No? Okay? So, mag-create ako ng item. Pagka gusto ko i-monitor inventory na bibenta ko, then inventory part. Kapag gusto mong services gaya ng mekaniko, doctor, attorney, services, no? So, magawa tayo ng isang services at gawa tayo ng isang inventory part. Palagyan na natin ito ay professional fee. So, kung anong account na gagamitin mo, this is going to be a sales, no? Usually, and then wag tayong maglagay ng rate kasi let it keep it open. So, 0 ang rate natin. Then, meron na akong isang services na professional fee. So, gawa ko ng isang item, whatever item you like, na something na you buy, wala kang ginagawa, and then use it resale. So, tawagin natin itong item 1. Now, bakit dalawang description? Yung isang description to the left, gagamitin natin description yan sa mga purchases, sa mga account payable. No? Yung naman nasa right, description ng ano yan, kung ibebenta naman natin sa ating customer. Sometimes, may mga detailed na ayaw natin paalam sa customer. So, kung wala naman, then just keep it the same. So, ang cost is, palagyan na natin 100, ang selling is 200. Remember, this is only a guide. Pag nag-create ako, hindi naman gagalaw kaagad na naka-fix 100. Ang final will be on the billing and on the sales receipt. Okay? So, pag nag-create ka ng inventory part, tatlong account ang mahalaga dito. The cost of goods sold, the inventory asset, and the sales. No? Tatlong gagalaw kasi na account. No? Okay, so meron na tayo niyan. Sir, hindi daw makita yes. screen nyo. Sorry. Wait. Hindi daw makita. Wait lang. Ngayon po, okay na po. Kanina po, nawawala-wala po siya. Nawawala. Si Girly, pa-check. Ay, okay. naka-share nga siya. Dapat di siya mag-share. Kamusta yung screen ko? Ngayon po, okay na po. Nakikita nyo na yung QuickBook. Yes Kung po. sakaling merong problema, pagbigay alam nyo kaagad sa akin, ha? Para maayos natin, ha? Okay. Tingnan ko kung merong mga wala namang question, ano? Bakit po? Yung screen. Okay. Sige. I will continue na. I'll continue. Okay? So, initially, ang purchase order, don't get it wrong sa terminology. Sanay tayo dito na ang PO ay yung PO ng customer. Mali po yun. Sa US at saka sa Europe, pag sinabi mong purchase order, ang tinutukoy is order natin sa supplier. Ang dapat na sa customer, ang terminology na ginagamit is sales order. No? Kaya po, yung dalawang features na yan ay mahalaga. No? So, pwede kang, by the way, optional yan. Pwede kang mag-create ng PO and then tawagin mo yung first few days ng vendor and then kung anong item ang orderin mo. Halimbawa, nag-order ako ng quantity na 1,000. Okay?
Uminom ka ng tubig. So, kung meron akong PO, it doesn't mean na gumalaw Gagalit na na ang ako. accounting. No? Dami Sa ka na. Bukas report, ulit. sa financial statement, Okay. ayan, Ay, mukhang dapat nata nakamute natin yung mga medyo maingay yung background. ako na nandun. Okay, I will continue, no? So, ang PNL, Bigpig ka na. ang PNL, gagawa ako ng shortcut ng PNL para madalas natin gagamitin ito. So, wala pang laman. So, I will create, add PNL do sa icon bar. So, ayan, meron na, nasa icon bar na siya. Ganun din naman ang balance sheet, no? Ang balance sheet, magki-create ako ng shortcut, add balance sheet on the icon bar. Ang icon bar na tinatawag, itong black line sa taas, icon bar ang tawag dyan. Okay? So, ang PO at ang sales order walang bearing sa accounting. I can create 1,000 na purchase order pero walang gagalaw sa balance sheet at income statement. It's only a guide or added features para to monitor kung ano merong existing order na hindi pa na-deliver. So, pag na-deliver, enter bill, and then tawagin mo yung vendor, sasabihin ngayon sa iyo ng QB na meron kang existing PO, would you like to use it? If yes, then click yes, and then piliin mo kung marami kang PO, piliin mo alin yung dumating na item. So halimbawa, PO number 1, then it automatically fill up the billing kung marami yan, hindi mo na kailangan i-retype. Now, not necessarily na eksakto PO palagi. Sa karamihan, may discrepancy sa quantity. Then you can edit. Kung ang dumating ay only 900, lagay mo lang yung tamang value. Now, ang usual reference is kung ano yung invoice number dun sa billing. Palagay na natin 1, 2, 3, 4. Siyempre, wag mong iiwan naka-blanco to dahil bilang bookkeeper, kailangan natin to as reference number. Kung mali-mali naman ang date, walang problema. You can change the date. Forward, backward, bahala ka. No? So I will keep today date. Kung meron mga information pa, additional, you can use the memo. No? You can use this memo to identify information tungkol dito. And then save. Now, gumalaw na po ang balance sheet, no? Gumalaw na ang balance sheet. Nakita mo meron ng figure. Para lumaki ang font, you right click the font, and then lakihan mo para suit your eyes, no? Okay. Yan. So gumalaw na. Nagkameron na tayo ng inventory asset value. Nagkameron tayo ng payable of 90,000. So, yan po diyan po ako nag-umpisa mag-aral na bawat ginagalaw ko, tinitingnan ko kung balanse, no? Siyempre, parang trial balance na rin po 'yun. So, i-check natin kung nasa item. So, itong item na to, itong quantity on hand, nag-a-update ito. Ito. Medyo hindi pwedeng lakihan yung font eh. Pasensya na kayo. So, 900 yan. Okay? So, magbebenta na tayo. So, may dalawang klaseng benta. Pag binenta mo siya at gusto mong pautang, then you create... okay, ulitin ko ha. Pag binenta mo siya at nagpapautang ka, then you create invoice. Pero pagka nagbebenta ka at cash... Hello? Wait. Nawala kayo. Malakas kasi ang ulan dito. Okay. Sige. Okay, kaya yung internet na pa. Hello? Online pa ba ako? Nakikita niyo ako? Okay po. Okay pa? Okay, so pagka ang sales ay cash, hindi na kailangan tanong kung sino, then you use the create sales receipt. Ngayon, anong pagkakaiba ng dalawa? Susubukan muna natin yung pautang o create invoice. So, ang create invoice, tatanungin kung sino. So, may kinreate ako kanina na customer 1, no? You can create on the fly. Anong ibig sabihin na on the fly? Halimbawa, bago, customer 2. You just type it there, automatic, i-create na yan. Ang tawag namin dyan is quick add. So, walang problema. Very convenient to use. Then, yung item, item 1, and kung ilan ang quantity. Halimbawa, 200. So, based on sa information na binigay ko kanina, sabi ko 200. Pero remember, sinabi ko reference only. So I can change this anytime I like. Halimbawa, tinaasan ko ang presyo to 250. Then, tatanungin ako ng QuickBook na bago doon sa binigay yung information doon sa item. Would you like to update? Okay? So, ayan. So, kung hindi naman siya tax and then non-taxable,
Kasi pagka nilagay ko siya ng tax, mag-a-add siya ng 12%. So, wag muna yung taxation, medyo advanced na kasi yun eh. So, ganito po yun. So, in layman's term, plus minus lang ang inventory, updated itong pagbibigay ng quantity on hand, 700 na lang dahil nabenta natin yung 200. I-check natin yung ating P&L. Meron na tayong figure sa P&L. Lakihan natin para makita nyo. Okay? So wala tayong expenses, computed na yung cost of goods sold. Maglagay tayo ng expenses. Kunyari, mag-create tayo ng bangko. Punta tayo chart of account, gawa muna tayo ng bangko. Ang kadalasan is bank, tawagin natin itong BDO. The rest is optional. So save and new. Usually, lahat ng business may petty cash. So, ayan. Tinatanong niya kung gusto ko, kasi one of the features is online banking. Naka-feed dun sa banko mo, no? Para lamang yan sa mga license, yung mga binayaran na software. So, the answer is no. So, ngayon meron na akong bangko, may petty cash na ako. Halimbawa, nag-invest ako, initial capitalization ko is 500,000. Opening equity and balance equity is usually pagka nagka-capital ka, ang tawag is equity, opening equity, no? Nag-deposit tayo sa bangko ng 500,000. Okay, di meron na tayong kapital. Tapos naglipat ako ng 50,000 sa petty cash pang araw-araw na gastusin. So petty cash, nag-transfer ako out dito. Since na ang accounting is double entry, every time na ginalaw ko ang petty cash, automatically gumagalaw dito sa petty cash. So if you double-click the petty cash, makikita mo na nagkameron ng 50,000. Pag binalik naman mo yung bangko, makikita mo may withdrawal. So the idea is, you keep the bank the same as the passbook. Parang reconciliation na rin yun. No? Okay? And then the petty cash is, bago umuwi ko sino nag-handle ng petty cash, kailangan it's actually the same do sa balance dito. Para walang nawawala. Okay? So, yan po yung concept. Ngayon meron na tayong petty cash. Halimbawa, gumastos tayo sa transpo, parang deliver dun sa sales natin. You just type, alam naman siguro ng lahat na pwedeng i-edit 'tong mga expenses dito, no? So, kung gusto mong travel expense, okay. And then you can type any information regarding this is memo only, no? Gumastos ng 2,000. So balance ka pa rin sa petty cash at 48,000. And then if you click the P&L, okay. Wait. Okay, so lakihan natin. I-save ko nga ito ng malaki kasi para hindi pa palit-palit. Add profit and ulitin ko. Tapos tanggalin ko yung tanggalin ko yung nauna. Ito, delete ko to. Ito, delete. Okay, usually pag binabasa natin ng P&L, hindi natin yes, may question po ba? Wala. Okay. So usually pagka binabasa natin ng P&L balance sheet, kailangan may kasamang percentage, no? Dahil lalo na pag umaabot na yung malalaking figure, hindi naman natin binabasa as amount 'yan. Ang binabasa natin is percentage. So kailangan maintindihan ninyo what are the part of the P&L. The part of the P&L is sales, costs, and expenses. That gives you the kukumita or nalugi. Now, pag P&L ang pinag-uusapan, palaging range of time. Merong beginning at merong ending, no? While the balance sheet, wala. The balance sheet is fixed date. Lagyan natin ng percentage. Percentage of column. Yan. Ang 100% is the total asset. The balance sheet derives from the formula asset is equal to liability plus equity. So this two is always balanced, no?
at 618, 618, no? Okay. So ganyan po yung ano, tanggalin natin tong isa, nagdalawa eh. Tanggalin natin yung check. Okay. Tapos gawa natin ulit ng tamang format sa save. I-delete ko yung dating ginawa ko. Delete. Okay. So, payment naman tayo. Hindi, magbenta tayo ng cash. No, if you click here, ang pagkakaiba ng dalawa is only the wait. Ayusin ko muna yung preferences. Punta tayo edit, preference, punta tayo sa payment. Default naka-check to. Use undeposited fund. Now, hindi ako gumagamit ng kaya hindi ko chine-check to. Bakit? Dahil gusto ko, ako ang magdedirect ng pera kung saan pupunta. Kung saan petty cash, kung saan bangko papasok. No? While pag chinek mo to, ang gagawin ng QuickBook, lahat ilalagay niya muna doon sa undeposited fund for auditing. Tapos yung auditor, siya ang magre-redirect kung saan pupunta yung pondo. Medyo practical approach nga ako sa accounting, kaya gusto ko diretso na. So hindi ko chine-check. Hindi ko sinasabing mali pinapaliwanag ko sa inyo anong purpose ko. Okay? Okay, refresh daw. Okay, kasi structural kasi binago ko kaya nire-refresh niya lahat. Okay? So balikan natin ito. So meron na siya ng deposit 2. Ito yung sinasabi ko na meron akong option kung saan ko dadalhin yung pera. So since this is a cash sales, gagawa ako ng generic name na cash sales. Para yan palagi ang gagamitin ko, quick add. Dahil hindi naman to AR, this is cash sales. So dadalhin ko siya kung meron akong dalawang cashier, dadalhin ko siya kung saan ko gusto dalhin yung petty cash. Sa example natin, isa lang naman ang petty cash ko. So pipiliin ko is petty cash. And then magbebenta ako ng item. Palagay na nating 350. So hindi siya taxable, parang no tax, okay? So tingnan natin kung pumasok yung pera sa petty cash, no? Nandito sa side lang naman ang petty cash. So ayan, may payment diyan 70,000, no? Kaya lang na siya napunta sa taas kasi nga meron siyang way of sorting kapag same date, no? But the balance is the same. Okay? Now, tumanggap tayo ng payment doon sa kanina, doon sa AR, no? Pag gusto niyo i-monitor ang AR, punta kayo sa report, account receivable, aging report. Okay, lakihan natin. So naka 30 days interval siya, interval, no? So ito po yung kanyang report ng mga pautang, no? Receive payment tayo. Tawagin mo yung customer 1 na may utang. Wait. Customer 2 pala ang may utang, sorry. Okay, so lalabas lahat yung kanyang utang, no? So, kung gusto mong full payment, i-click mo lang kung anong babayaran mo and magsasuggest siya, no? Kung mapapansin mo, akala niya 50,000. What if kung partial lang? Then you need to edit. Halimbawa, partial lang. 15,000 lang. Ito, babaguhin mo, 15,000 lang. Okay? Saan i-deposit? Now, kung ito ay cash, sa petty cash. Kung ito ay cheque, hindi ko siya ilalagay sa BDO dahil may clearing ang cheque. So, ang gagawin kong technique, kung ito ay cheque, gagamitin ko yung undeposited fund. Remember, kanina, pinaliwanag ko, undeposited fund is pwedeng ilagay doon, i-pull doon lahat ng mga cheque and then pagka i-audit na, tsaka lang siya ihiwalay. So this time, gagamit ako ng undeposited fund dahil yung 15,000 is a check. Lalagay ko yung detail ng check, Metrobank, number, okay?
15,000. Nire-remind ako dito sa lower right, left side na meron daw balance, which is true. So, save. Now, napansin nyo nagkameron ng red dot? That red dot signifies na meron kang cheque na nakadeposito sa cash sa vault, no? Tatanggap tayo ng isa pang cheque. So kay customer 2, this time nagbigay siya ng 20,000. Ang ginamit naman niya ay BDO check number, and then ilagay din natin siya sa undeposited fund. Okay? Now, dalawa na. Bakit ipinapakita ko sa inyo ang insignificant nito? Hindi ba pag pumupunta tayo ng bangko, nagdi-deposit tayo ng multiple check, nagpi-fill up tayo ng deposit slip, ng check deposit slip. Pagka 2 or more check, ang ginagawa ng bangko, nag-a-appear sa passbook is only the total, which minsan ang mga bookkeeper nahihirapan mag-monitor kung ano ba talaga ang breakdown ng check, ng total na yon. Sa QuickBook, hindi ho problema yon. Papakita ko sa inyo kung paano. Double click mo tong red dot. Meron akong dalawang check na i-deposit ko. So I will just select all the check na gusto kong i-deposit na magkakasama and then click OK. And then sasabihin ko na i-deposit na siya kung saan bangko. This sample, BDO. And then kung anong date yon. And then ang total is 35,000. If I click save and close, wala na yung red dot dahil na-deposit na. If I go to the BDO, then makikita nyo 35,000. What if yung bookkeeper gusto malaman breakdown? All you have to do is double click the split. And then you will see the breakdown of the check. So ganun po, malaking bagay yung natulong sa akin ito when I'm handling a big company. Marami silang cheque na ang minomonitor namin. Okay? So, yan po. How about discount? Ganun din. Receive payment, tawagin mo yung customer. Now, kung ang intention mo ay magbigay lang ng discount at ayaw mo tumanggap ng payment, you click the discount and credit. Don't forget to check the kung saan i-apply. Check mo to. Discount and credit. Okay? Pasensya na kayo, binibilisan ko yung salita ko because I want to make use of the time. Dahil valuable time ninyo, nag-spend kayo ng time to attend this, and I was given 45 minutes, so I'm trying to make the most out of it. Okay, so nagbigay tayo ng 500 pesos discount. Siyempre, kung nag-discount, kung ikaw ay bookkeeper, alam mo mayroong katapat na account na paglalagyan ng discount. So, anything na customer discount, nawalan tayo ng resources o ng pera. So, pwedeng discount as expense or pwedeng discount as other expenses. So, makikita natin, wala naman ditong discount expense. I can add it on the fly. So, hindi siya income. So, siya ay expenses. I will type discount. Now, save and done. Okay? But since na ang plano ko lang talaga ay magbigay ng discount, hindi ako tanggap ng payment, I will zero this out. Zero ko yung payment niya. Yan. At saka ito. So, ngayon, discount lang yan. Save and close. Now, if you check the record ng customer, pag click mo yung customer 2, nandito ang history ng customer na yon. Kailan siya pinanganak, kailan ang ginawa niya, alam binili niya, everything. Kung gusto mong payment lang, i-filter mo. Kung gusto mong invoice lang, invoice. Kung gusto mong payment lang, payment lang. Okay? So, yan po yung isang magandang features niya. Ang bilis ho mag-audit. Okay? So, balikan natin yung ating P&L. Andiyan na yung travel, andiyan na yung discount, 500, nandiyan yung expenses, travel expenses. So, kumita tayo ng 62. So, pag naglagay pa tayo ng percentage, ayan. So, ang ano natin is 52% ang margin natin. Okay? Check natin yung balance sheet. No? Balance sheet is, ayan, updated balance sheet. So, ang pera natin sa bangko, blah, 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 ayan, babasahin mo yan. Now, mahalaga ang balance sheet to make a proper decision sa isang businessman, no?
Halimbawa, naiipit na yung pera niya, kulang na yung pambayad niya. Number one, acid test or yung kaya bang bayaran yung mga utang. So, ang simple na tinitingnan sa acid test is the liquidity. Ang liquidity is 600,000, ang liability is 90, then safe sabihin na walang problema sa financial sa cash flow, no? Hindi ko na in-include actually dati tatlo kasi kasama ang cash flow report, no? Pero since na ang cash flow is kayang-kayang basahin sa balance sheet, hindi na ako mismo hindi ko na masyadong dito ko na siya binabasa yung cash flow. Kaya ang dalawang report na lang importante, the balance sheet and the P&L. Now, kung naiipit ang pera, titingnan mo ang receivable, malaki ba ang pautang? Paano ko malalaman kung sino yung hindi pa nasisingil? Babalik ka doon sa receivable aging report. Dahil dito, makikita mo kung sino-sino ang hindi pa nasisingil, matagal na. Umaabot na ng 90 days, hindi pa nasisingil. So, yun ang pupukpukin mo, yung matatagal. Okay? Kung mapapansin mo, those are only the example na paano nakakatulong sa decision making ang dalawang report na ito. Imagine having a business na wala kang financial statement. Yun ang isang pagkakamali ko dati. Okay? Tira lang ako ng tira, negosyo ng negosyo, benta ng benta, wala akong financial statement, wala akong balance sheet, wala akong binabasa, para akong bulag na nagdinegosyo. And then also inventory asset. Paano ko malalaman kung gaano karaming asset item ko ang hindi tumatakbo sa bodega? I-click mo lang itong report ng inventory and then inventory valuation, lalabas lahat dito, lahat ng item mo sa bodega at magkanong pera na iipit. Hindi ba napakaganda nun? Kung ilang percent ng kinakain niyang cost, hindi ba napakagandang report na yon? Para mag-analyze kung bakit naiipit, saan naiipit ang pera. That's why ang SM, pagka mayroon silang sales, lahat ng non-moving item, fini-free. Kulang na lang ipamigay kasi nagbabayad po sila sa rental. Mas mahal pa yung location rental para istoran mo ng mga non-moving item. Bakit ko po alam yan? Kasi po, nagtrabaho po ako sa Ace Hardware dati. We are a concessionaire sa Ace Hardware dati. Yun ang ginagawa namin. Dahil sina-charge kami ng malaki doon sa, ang tawag namin doon sa space is gondola. So kapag non-moving, kulang na lang ipamigay namin para hindi kami malugi sa pagbabayad ng rental. So those are the example ng mga decision making na naitutulong ng mga reports. Now, kung marami kang binebenta at tatanungin mo, araw-araw, gumagalaw ang presyo sa palengke, gumagalaw ang presyo ng gasolina, yung mga raw materials ko, yung margin ko ba, kumikita pa ba? Tama pa ba dun sa margin allocation ko? Simple lang ang sagot diyan, isang report lang. Punta ka sa report, punta ka dito sa sales, and then item summary report. Item summary report, sasabihin sa iyo ng QuickBook kung ang gross margin mo ay ilan. Ang gross margin nito ay 54. So, ginagawa namin ito every month kasama yung may-ari ng restaurant dahil napakarami silang menu. Araw-araw naman malengke, gumagalaw ang presyo ng kamatis, itlog, and then every month tinitingnan namin, sabi nung may-ari, wag bababa sa 30% ang margins pagkatang sa restaurant, sa food. So ito yung binabasa namin. So pagka lahat ng fall below 30%, nire-red tag ko. Kasi hindi naman ako nakikialam sa management, I only do reporting. I only help the owner to decide kung dapat na bang mag-price increase o dapat na bang baguhin ng menu. So sila ang gumagawa ng decision na yon, hindi ako. Okay, so medyo dun muna tayo sa account payable side, no? Tapos na tayo dun sa customer side. Now, magbabayad na tayo, no? So, pay bill, by the way, hindi ko gagamitin itong dalawang icon kasi ito ay pang malalaking company, no? Ang SM, pag nag-deliver, meron siyang auditor kung talaga natanggap yung item bago bayaran. Yun po yung purpose ito. Kaya yung flowchart nakaikot dito at dumaan dito. Ibig sabihin, may third party taga-check. Kahit na natanggap na sa papel, sa accounting yung delivery, pag walang verification ng third party bodigero na natanggap, hindi ho mag-a-appear sa bill payment.
So walang aksidenteng mangyayari na bababayaran. Pero sa example natin ngayon, simple accounting lang. Huwag na natin munang intindihin yon kasi medyo advanced stage po yon. Ang ginamit ko is enter bill. So natural, pwede ko siyang bayaran agad. I-click ko lang pay bill, no? So 90,000, sabay ko na yung discount. Lahat ng discount sa vendor ay additional income po natin, no? Huwag po tayong magkakamali diyan, no? So, i-click ko yung babayaran ko, 90,000, i-click ko dito yung set discount. Halimbawa, Pasko, sabi ko sa vendor, magbigay ng mamamasko lang ho kami para sa Christmas party ng aming kumpanya. O sabi ng vendor, sige, bawasan mo ng 5,000. Yung 5,000 pang Christmas party. I-click mo ang set discount, ilagay mo yung 5,000, tapos saang account papasok? Hindi ba sinabi ko kanina, a discount of supplier is an additional income sa other income. Sa other income po natin nilalagay. Wait. Mukhang walang setup dun sa ano. Balikan natin. Magana tayo. Balik tayo sa chart of account. And then, ang piliin natin, other income. And then, piliin natin, pangalanan, same name, other income. Okay, done. So, meron na ang utang na lang, 85. Ayan, kung i-issuean natin ng cheque, ang tanong, merong account dito. Pwede akong pumili, no? Kung anong bangko gagamitin ko. Pero, hindi ko gagawin yun. Kasi pa nag-issue ako ng cheque, ma-out of balance yung aking passbook. Dahil ang cheque, paano kung hindi niya dineposito agad? Paano kung pinending-pending niya dahil mayaman siya, hindi niya kailangan ng pera? So, maghihintay ako kung kailan magki-clear ang checking inisyu ko. Tama po ba? So, tayong bookkeeper, we need to wait. So, while waiting, kailangan ko siyang ilagay sa isang account na pareho ng undeposited fund. Pero hindi ko ilalagay sa undeposited fund dahil maghahalo dun sa receipt na PDC ng galing customer. So, magkikreate ako ng isang account na ang papangalan ko ay issued check under bank. Now, meron akong bangko, ang tawag ko diyan, Dami Bank, no? Meron akong bangko, pangalan issued check. So this will be a negative amount kasi liability. Pero under siya sa bank. Okay? So mag-i-issue ako ng cheque na 85,000. If I want partial, mag-issue muna ako ng partial. Babaguhin ko lang yung amount dito. 50,000. Ang pipiliin ko, assign check number kasi i-record ko, i-monitor ko. So check. So, ngayon, sasabihin niya, anong check number, bangko, BDO, check number 777, okay? So, click okay. So, tapos na. Do you want to pay more? Tama na. So, what happened? Pag kilik ko ang balance sheet, meron akong negative amount sa bank, no? Gaya ng sinabi ko kasi nga liability, no? Okay. So, tama pa rin. Pero wala na siya dito sa payable dahil naka-negative din siya sa taas. Baka mamaya sabihin nyo, hindi pa naman bayad, bakit nawala doon sa account payable? Hindi po ganoon ang pagbabasa noon. No? Dahil nawala na siya sa account payable, naka-negative siya doon sa bangko. Now, pag nag-clear na, ang gagawin mo lang is pupuntahan mo si issue check. Imagine nyo na marami yan. Marami tayong ini-issue check, lalo na malalaking company. Kung sino yung naunang mag-clear, i-double click mo lang. Tapos, ililipat mo lang sa BDO para mag-balance yung passbook. Meron ako nakalimutan. I-cancel ko muna. Hindi lang pagta-transfer sa BDO dahil nag-clear na, I'm sure ang date hindi na pareho. Hindi na susunod yung date ng cheque. Bakit? Kasi may 3 days clearing. Kung iyan ay bank to bank, maybe 1 day, 2 days, well, susundan nyo kung anong date pumasok yung pera. So, babaguhin nyo yung date, maybe 13 or whatever, para magbalanse yung passbook doon sa QB Bank. Let's see, So, wala nang laman sa issue check. Now, BDO, ayan na po. 35,000,
bank, ito, 50,000, 50,000 split. Okay? So, ganun po ang ginagawa ko pagdating sa monitoring ng mga cash. So, meron akong dalawa. Malaking bagay ang issue check sa akin kasi sinasama ko siya sa computation ng cash flow analysis. No? Dahil nakasorting siya by date, pa nagka-cut off ako every week, kino-compute ko next week magkano pera kailangan, the following week magkano pera kailangan. Hindi naman natin nilalahat agad, no? Siyempre kung ano yung urgency. So, at least yung may-ari, meron siyang advance notice na boss, kukulangan po tayo ng pondo. Kapag pagka kailangan hanapan nyo kaagad ng paraan. Okay? So, stop muna ako. Mag-entertain muna ako ng question. Okay, sige coach. Go. Yes, so may isang outstanding check po ba sa accounting? Yeah, meron siya pag outstanding. Hindi pa siya naki-clear, ibig sabihin, pag outstanding pa siya. Yes. Oo. Yes. Yeah. Ang tanong nung isa, ano daw pinagkaiba? Siguro general na lang ng QB desktop sa QB online. Okay, ginagamit kasi ang online ng Europe tsaka ng US because of the IRS. IRS is equivalent to BIR. They want control lahat ng business para walang tax evader, no? So, pag kinontrol lang nila yung lahat ng Intuit, hawak na nila lahat ng meron. Kaya required lahat ng business na magka-meron ng online sa kanila. So that's the reason why, no? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Marami, no? Unang-una, iba ang approach, iba-iba ang mga pangalan. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ginawa ng Intuit, no? Yung bank ginagawa nilang cash transaction, mga iniiba yung pangalan, pero kung ikaw yung nakakaintindi, alam mo it's the same the same thing, True. no? Yes, tapos ano pa ba, online yun ang nakikita kong isa sa taxes, and then cloud-based siya. Cloud-based. Hindi mo na kailangan mag-update, hindi mo kailangan mag-backup. Hindi mo kailangan mag-backup, pero parang hindi ako comfortable doon. Gusto ko kontrolado ko yung data ko. Yan ang isang problema sa online, no? Dahil hindi ka pwedeng humingi ng backup sa Intuit. Hindi ka nila May bayad, papansinin. no? Maybe you need to May bayad. pay. I think may bayad. Tapos one of the seminar, I asked the speaker, what if I no longer want, can I get back my data? The answer is no. Sabi niya, kailangan ko yung data ko. We will give you in Retention. PDF file or Excel file. Hindi po pwedeng nasa Excel file kasi naka-integrate ho ang accounting Correct. software. So, I want you to be aware na pagka nag-subscribe kayo, hindi na ho kayo makakano sa kanila. No? So, mas comfortable ako yung kontrolado ko lahat. Gaya ng desktop. Okay? Yun siguro ang masasabi ko na Oh, nice. Sige, may tanong pa isa. Ito nagdi-DM sila sa akin. Yung okay. BIR registered na ba to or ready? BIR ready na ba daw si QB desktop? Okay. The problem with the BIR sa local natin is meron silang sariling binebentang program. So, hindi nila, kahit na ilang beses nag-apply ang Intuit, hindi nila approve. Meron silang accredited software na ibebenta sa'yo. Well, nung nakita ko yung software, maganda naman dahil pati yung mga form kasama na. No? Mukhang wala kang choice. Kung ikaw yung negosyante, wala kang choice. Kailangan makisama ka, bibili ka ng software nila. Para din Oo. pera-pera lang. Okay, tapos pera lang. oo nga, integrated ba din daw yung ibang mga software or system like si Shopee, si Lazada, sila Shopify, sila Amazon kay QuickBooks? When you say integrated, ang unang pumapasok sa isip ko is naka-link, naka-integrated, nakasama. Parang build.com. Sa QB, di ba? Build.com, paprocess ko siya. Tapos automatic, pag na-process ko na, nandun na siya sa recon item ko sa QuickBooks So the answer is no. Ang gagawin mo is extract mo yung data from the Shopee kasi ang magiging bridge natin is the Excel, no? And from Excel, dadaan sa Excel, transfer. Kasi ang QuickBook at Excel work together. Alright. Okay? Ayan. Tapos, same din ba daw ang bank recon ng QBO sa QB desktop? Yeah, it's the same thing. Kasi pareho naman accounting eh. Yung pamamaraan lang on how you recon.
gaya ng sinabi ko kanina, kung isi-simplify mo yung bank recon, it's only balance. Kailangan mag-balance lang sa actual dun sa Libro. Ay, accounting. sa So, bank. kahit ano man tawagin nila diyan, parehas din, no? Okay. Yes. So the answer is yes. Yeah, Bank same recon. lang din. Oo. Pwede ba daw, ito last na lang kay Regina, pwede po ba ang gamitin ng QuickBooks Desktop for our client kasi parang itinigil na? Okay, yes. Ako, pagka may client ako, sinasabi ko na meron akong, kung gusto nyo, kung may pera kayo, you buy original. Ah, Ha? Okay. Ngayon, kung wala naman, kung gusto nyo i-try yung sa akin, meron akong unlicensed, I can install it to you. Gamitin natin, lahat naman ng basic na kailangan mo, kaya kong i-provide using this. And happy naman ako, halos lahat naman ng na-offer ko, nagtitipid, ginagamit namin unlicensed version. Wala naman akong problema. Now, may nagtanong sa akin isang client, nung panahon ng pandemic, gusto ko sana cloud. Walang problema. Nag-subscribe ako sa cloud, whatever cloud you want. Ako Alibaba Cloud. Doon ko in-install yung software. So ngayon, naka-cloud na ako. Okay, nice. At saka, ayan, di ba coach, sa ating exclusive group, pwede nating i-share yon yung sinasabi niya na para mapag-practice natin. And yan, in-introduce ko na. So wala nang tanong kasi 3 minutes na lang tayo kasi baka hindi pa nagkakain. At marami pa. Grabe, may pa-exam yan si coach yan, si Coach Abe. Nag-submit ba ako sa'yo? Parang hindi. Pero tinulungan mo ako. So may pa-exam pa yan, may assessment, may practice set doon sa ating exclusive na group. Siya yung makakasama natin sa September. Ayan, so, ayan, kaila Marie, ayan, sa mga, ayan, kaila Mai, sa mga nasa exclusive group natin, ayan. And connect kayo kay Sir Ave dahil ang laking tulong niya, grabe talaga kay Sir Ave. And very approachable siya, and let's pray also sa kanyang wifey. Ayan, so, and thank you, Sir Ave. More power pa, more clients, and continue helping nga, sabi ko nga dito, sabi nila kasi nasa kabila ka daw, sabi ko, ang main goal naman natin is to help mga Filipino professionals, 'di ba? Hindi naman walang competition. So it's helping, sabi ko ang idea naman natin kahit saan naman tayo is to help the Filipino professional na sa mga works nila, sa mga clients nila. So I guess kahit saan naman tayo na naroroon, 'yun. So we help each other. 'Di ba, Sir Ave? And see you, Sir Habe. Ayan. So more practice pa guys, and promote natin 'to. Kung may question siguro reach out tayo kay Sir Ave. Ayan. And maraming salamat, Sir Ave, for grabe, ang galing, no? Hindi siya accounting, pero na-absorb niya, nakuha niya. So, in short, guys, sa mga hindi accountant dito, sa mga audience natin, sa mga students, wag kayong mabahala. Kasi, makukuha niyo yung concept Makukuha niyo siya. Ibigay niyo lang yung buo niyo. Yung buo niyo na naintindihan niyo siya na, yung bang natatakot sila sa numbers. No, guys. Wag. Kasi pag nakuha mo yung idea, nakuha mo yung concept, ang dali na ito. Hindi ka man accounting, hindi ka man CPA, ang concept wag mawawala. So, yun yung detalye kong i-discuss. And habol pa dun sa iba, I think magto-20 na yung mga nasa grupo, ng paid group is exclusive group. So, first launch lang, pero ang daming nagsuporta. And ibig sabihin, you trust us. And guys, di ba Sir Abe, malapit na ang bear months, and in demand tayo. Grabe, ang dami talaga guys, nagpapa-update, nagpapagawa ng mga ganito. So pag pumalo yung bear months and up to next year, tax season, nako. Ayan, so posible, and let's pray na magka-client tayo guys. And ang ganda ng QuickBooks Desktop. Alright, so wala nang tanong. So lahat open ang cam. Kasi para ma-document natin, sabi ko, di ba, always document your journey. Open. Ayan na. In 3, 2, 1. Open tayo, guys. Ayan, nakanganga ako. Ayan, guys. So, thank you so much. More pa webinar. Ayan, mga real estate pa, mai-invite natin. And sabi ko kayo, guys, habang gumagaling tayo, habang let's share the knowledge para marami ding taong alam mo yung Pilipino, 'di ba? 'Yun yung goal ko Alright, lahat ng Pilipino may client, lahat ng Pilipino may kinikita. Hindi na kailangan mag-abroad, no, Sir Abe, para kumita ng malaki. Dito pa lang pala sa online, dito pa lang using accounting software, you can get clients mapa-local man or mapa-abroad. Ayan, sabi ni Nelia, thank you, sir. Sabi ni Miles, thank you, Sir Ave. And then Brenda, thank you kay Marites Gamba. Connect kayo, document nyo to dahil malaking tulong si Sir Abe. Ang galing niya. Kasi may client ako nagsiset up. So,
tinawagan ko si Sir Abe. Ayan, so see you Sir Abe sa September kasi magtuturo man ako ng accounting Thank sa you po. kanila. And guys, habol pa. Come on, habol pa kayo para kasi start na tayo ng class. And sa paid Okay. group, sa exclusive group, ibibigay yung access, yung free access. Okay? Sige Sir pa. Abe, wag yung bibigay muna sa Bye-bye. kanila. Apa. Apa. Okay, in 3, 2, 1. Bye-bye. Thank Ah. you so much, guys.